kausap po natin, ayan, isa pong financial educator. Ayan, pabatiin natin Professor Vince Rapisura. Prof. Vince, magandang umaga. Good morning. Good morning din sa iyo, May, at maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa iyong programa. Nako, our honor, no, sa Prof. Vince, at nagkaroon po kayo ng time sa amin. Alam niyo naman po sa amin dito sa Operation Tulong, kabi-kabila. Ang lumalapit, humihingi po ng tulong. Unang-una, paano nga ba, pag-usapan nga natin, paano nga ba napapagkasya o pagkakasyahin ng budget, no? Sa dami ng gastusin, tapos unang-una may sakit yung padre de pamilya o kaya po yung ilaw ng tahanan, 'di ba? Walang mapagkuhanan. So paano ba natin bibigyan ng inspirasyon yung ating mga kababayan sa panahon na eto na, nandito na tayo sa inflation na naman na Professor Vince? Yes, oo. Lumabas nga nasa mga 7.6% yata ang ating inflation rate ngayon. So talagang napakataas niyan, no? At kung aasahan lang talaga natin, May, yung sarili natin sa pagbabudget, ay ang masasabi ko lang dyan, ang bawat pamilyang Pilipino ay talagang naghigpit na ng sinturon dati pa at namaluktot na at pinagkasya, no, ang sarili sa kumot natin. At ang mas kailangan natin actually ngayon ay tulong mula sa estado o sa gobyerno, no? At may mga na kukuha naman tayo, pero dapat mas paigtingin ito. Siguro naman bawas-bawasan nila ang kanilang pangungupit para naman talagang ang ating benepisyo mula sa taxes ay mapakinabangan natin. But having said that, paano ba natin ito pagbabudget, ano? Ang gagawin talaga natin sa panahon ng krisis ay tayo dapat ay sasandal sa ipon, ano? Contrary to what we practice, no, na karaniwan kapag may krisis, kapag nangangailangan na tayo ng pera, tayo ay tumatakbo para kumuha ng utang. No? Yan po ay huling option na po dapat yan, ano? Kasi sa panahon natin ngayon, talagang dapat integrated na ang tinatawag na emergency planning, ano? Kasi hindi naman unang beses na nagkaroon ng mataas na inflation sa bansa natin. Nangyari na ito dati, no? Nagkaroon na ng oil surge dati nung Ukraine War, no? Na dumaan na tayo sa pandemic. Lagi tayong dinadaanan ng bagyo na kung ano-anong sakuna, no? Kaya dapat ay handa na tayo bago pa mangyari yung krisis. Ibig sabihin yan, dapat po tayo talaga ay mag-iipon. Professor Vince, okay, ang ganda no? Pag sabi mong ipon, talaga napakahalaga po no, ano? Ngayon ang tanong niya sa bawat pamilyang Pilipino, ano ba dapat unahin? Pagkain, gamot, bayarin, ipon. So paano babalansihin yun? Ang hirap. Oo. Actually, sa totoo lang, lahat naman ng yan, May, ay sabay-sabay na nangyayari, di ba? Hindi siya nangyayari in isolation, no? Kaya ang gagawin din natin, sabay-sabay din natin yan, bibigyan ng solusyon. So, doon sa sinabi natin, no, ano ba ang ating uunahin? Kailangan, ilalagyan natin ng prioridad kung ano yung mga pinakamahalagang bagay doon sa mga pangangailangan natin. So, for example, kung tayo ay pagkain at gamot yung ang ating pinagbabudget, hindi na pinag-iisipan yan. Dapat ay talagang mayroon yang nakalaang pera para dyan. Pero kung anong klaseng pagkain at kung anong brand ng gamot yung bibilhin natin, dyan tayo magkakatalo, no? So for example, sa atin, no, sa gamot, maganda naman na kumuha tayo ng mga generic brands lamang kasi pareho lang naman ang mga ingredients na ginawa dyan at yung bisa ay pareho din lang. Mas mura, no? So, ganun din sa pagkain. Kapag tayo ay kakain ng mga masustansyang pagkain, hindi naman kinakailangan sa restaurant tayo kumakain parati, ay makakatipid tayo niyan, ano? Doon naman sa tanong mo kanina, ano bang uunahin? Pag-iipon o pagbabayad sa utang, no? Magandang question yan. Ang sagot ko nga dyan ay sabay dapat, ano? Kasi kapag ang gagawin lang natin ay mag-iipon lang tayo ng mag-iipon, ang ibig sabihin niyan ay baka hindi naman natin na-enjoy yung ating buhay, no? Syempre kailangan din naman natin na i-enjoy ang ating buhay kahit papaano para ganahan pa tayong magtrabaho sa mga susunod na araw, ano?
At hindi na naman po pwedeng puro utang na lang yung gagawin natin. Yes, oo. At parang babang na lang tayo at ang buhay natin ay dedicated na sa pagbabayad ng utang. Malungkot na buhay naman yon, ano? So, kung ano yung magandang balanse nito ay nasa sa iyo kung paano yon gagawin. Pero, ang advice ko sa Philippine setting, sa kinikita natin, ang minimum na dapat na sinisave natin ay sa kada buwan, 10% ng ating kinikita kada buwan, Tapos, doon sa utang naman, ang maximum na ibinabayad natin mula sa ating kinikita kada buwan ay 20% o 20%. So, ibig sabihin yan, kung tayo ay kumikita ng sabihin natin 15,000 yata ang ating minimum wage diyan thereabouts sa NCR ngayon. So kung 10% yan, 1,500 yung maximum na minimum na isa-save mo every month. Kapag ikaw naman ay nakapangutang, maximum 20%, yan yung ibinabayad mo sa utang mo every month. So that means nasa 3,000 pesos. Kapag lumampas ka na ng 3,000 pesos sa pangungutang with that 15,000 pesos na kita mo, ibig sabihin, May, ikaw ay over-indebted na. Ibig sabihin ay medyo lubog ka na sa utang. Kasi marami pang gastusin, di ba? So, yun yung strategy natin. Ayun. So, ito po ba yung pwede na ito maging budgeting technique para dun sa ating mga kababayan Professor Vince? So, yes, mga simpleng pero technique. Kumpletuhin ko ha. Yes, kumpletuhin ko yung budgeting natin ha. Yun. So, 5% ng ating, kung ikaw ang kinikita mo ay 25,000 pesos pababa kada buwan, And I would say, siguro mga 80% ng mga Pilipino yan ang kinikita, May, Mahirap man tanggapin, pero mukhang yun yung reality. 5% yan ay ilalaan natin para sa insurance. Okay? At yung 10% naman, gaya ng sinabi ko, yan yung ilalaan natin para sa savings. Tapos yung 85%, yan yung pagkakasyahin natin para sa expenses. Kasama na doon sa 85% na yan, yung 20% na sinabi ko kanina para sa pagbabayad ng utang. Okay. So kung susumahin mo lahat yan, 5, 10 plus 20, na ikaw ay magbabayad pa ng utang, 35% na yon, 65% na lang yung maiiwan para sa iba mo pang panggastos pang araw-araw. So medyo mahirap na yon pagkasyahin. Kaya mas maganda talaga na pipigilan natin yung pangungutang. Oo, lalo na Professor Vince, yun nga po, may sakit ang miyembro ng pamilya, Tapos yung padre de pamilya, madalas pa yun ngayon sa amin, Professor Vince. Yun ang inilalapit. So, paano ba maiiwasan? Kanina nabanggit natin yung utang, para tuluyang mabaon sa utang ng isang pamilya. Tapos yun nga po, may sakit ang isa sa kanila. Yes. Oo. Actually, alam mo na ito yung malungkot talaga, kasi ang sabi nga, yung mga middle class sa Pilipinas, they are just one sickness away papuntang poverty, Isang sakit lang na malala ay magiging mahirap na yung middle class natin. Ganon ka-vulnerable yung karaniwang pamilyang Pilipino, At ang sagot talaga, sa totoo lang, naniniwala ako, na ang kalusugan kasi dapat ay responsibilidad ng Estado, Katulad ng edukasyon. Nagawa na natin sa edukasyon, free ang ating education. Dapat ganoon din sa health, Ang primary responsibility talaga dapat diyan ay ang gobyerno, which is universal healthcare, At nakikita naman natin, ako aminin ko yan, nakikita natin ang pag-improve ng serbisyo ng gobyerno natin on the health, Kasi dati, alala ko mga 20 years ago, wala ka talagang aasahan sa PhilHealth, Parang magkano lang yung maiko-cover niyan. Ngayon ay naitataas. Tapos ngayon, nadagdagan pa ng yakap program, which is the preventive part, Kaya i-take advantage natin ang mga serbisyong ito kasi alam niyo po, lalong-lalo na kapag tayo ay empleyado, automatic po na nakakaltasan tayo ng ng pang-contribute diyan sa PhilHealth natin. Kaya i-take advantage natin yan dahil yan ay libre, Having said that,
ano pa yung mga strategies na po pwede natin gawin? Kapag tayo nagkasakit, maganda na sa public health system tayo pumunta para talagang mas mababa yung ating babayaran. Marami po talaga tayong mga ospital na magaganda ang kalidad at ito ay public, ito ay free. Kaya i-take advantage natin yan. Kung talaga namang wala na tayong choice at susobra pa doon yung ating pangailangan, doon na tayo kukuha sa ating savings. No? So, alam mo, nasa Espanya ako ngayon, and hindi ko mapigilan na ikumpara yung health system dito. Kaya yung mga negosyante dito, yung mga empleyado dito ay hindi kabado kapag sila ay nagkakasakit kasi nga ang gobyerno ang sumasalo noon. At yun dapat yung sistema kasi para sa akin, ang Pilipinas ay isang parang malaking pamilya, no? At lahat tayo nag-aambag-ambag diyan sa PhilHealth na yan. At yan ay ginagamit para sa universal healthcare natin. Good news nga, di ba, na naibalik na yung 60 billion pesos na kinuha nila dati. So, maganda yun. Kaya kailangan nating bantayan ng ating gobyerno para mapabuti pa ang healthcare. Oo. Professor, nasa Spain kayo ngayon or dyan na po kayo nakabase? Wow. Oo. Nasa Spain ako ngayon. Yes. Yes. Prof, hingi kami ng part 2 ha. Gusto ko dun sa programa ko sa hapon kasi ang daming mga tanong. No? Ang daming gustong marinig na advice mo, inspirasyon para sa ating mga kababayan. Like yung mga emergency fund na yan. Paano pag-usapan? Medyo wala lang akong oras. Siguro schedule ka namin sa hapon. Pwede po ba? Pwede? Of course. Of course. Hingi kami ng part 2. Oo, welcome po yan sa atin sa public service. Ay, salamat po. Ang daming tanong. Mukhang nai-inspire sa ating pinag-uusapan, Professor Vince. Professor, so maikli lang pong payo sa ating mga kababayan ngayon. Baka meron kang mensahe sa bawat pamilyang ngayon talaga dumadaan sa krisis. Go ahead po. So, habang magulo po yung ekonomiya natin, at nagkakagulo din po ang ating mga politiko, sa ipon po tayo magtiyaga para sa hinaharap, hindi tayo mangangapa, no? At habang po ngayon may oil surge, umiwas po muna tayo sa ating spending splurge, So, yun po. At kung meron po kayong oras, i-follow niyo po ako sa aking Facebook, social media, sa YouTube at saka sa Facebook. Hanapin niyo lamang po ang aking pangalan, Vince Rapisura. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you sa oras. Ayan, magpa-part 2 po kami. Salamat po. Napakaraming tanong dito. Nasa 20 pa yata yung tanong. Hindi pa nasasagot ng Professor Vince. Salamat po. Professor Vince Rapisura, isa pong napakagaling na financial educator. Thank you so much. Ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.